Sa video na ito ay pag-uusapan naman po natin ang sitwasyon ni Hedera or mas kilala bilang H-bar. Sa nakalipas po na 30 days, sa H-bar ay tuloy-tuloy na humihina at bumagsak ng 12%. Kasabay po nito ay makikita natin ang pagbaba ng kanyang social dominance at ang pagbawas ng tiwala mula sa mga tinatawag na smart money investors. Ang tanong, may pag-asa pa bang bumawi sa H-bar o tuloy-tuloy na itong lulubog? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba bumagsak itong si H-bar ng 12% sa loob ng 30 days? Ayan, ang pangunahing dahilan ay ang pagbaba po ng interest ng mga retail traders. Ayan, ayon po sa datos mula kay Sentiment, ang social dominance na H-bar ay bumagsak po ng 55% nitong nakaraang buwan at kasalukuyang nasa 0.74% na lamang. Kapag mababa po ang social dominance, ibig pong sabihin ay hindi na po gaanong napag-uusapan sa H-bar sa mga social platforms at saka forums. Ang epekto po nito ay malinaw. Mas kaunting usapan, mas kaunting hype, at mas mababang demand. At kapag mahina po ang demand, natural na bumabagsak ang presyo. Kung ikukumpara po natin, ang mga altcoins na biglang sumisikat ay karaniwang dumadaan muna sa pagtaas ng social dominance bago tumaas ang presyo. Pero kay H-bar, kabaliktaran po ang nangyayari. Ano naman ang ibig sabihin ng pagbaba ng Smart Money Index ni H-bar? Ayan. Isa pang mahalagang indikasyon ay ang pagbaba po ng Smart Money Index or SMI na H-bar na ngayon ay nasa value na 1.108. Ang SMI ay sukatan po ito kung gaano kaaktibo ang mga institutional investors o ang mga may malaking pondo sa pagbili at pagbebenta. Kapag tumataas po ang SMI, ibig pong sabihin ay lumalakas ang kanilang tiwala sa isang token. Kapag bumababa naman po, tulad ng nangyayari ngayon kay H-bar, ibig sabihin ay nagbabawas po sila ng kanilang hawak or holdings. At kapag ang mga malalaking players ay nagbabawas po ng kanilang exposure, malaking impact po ito sa presyo dahil sila ang may kakayang magdala ng malalaking galaw sa market. Kaya habang bumababa po ang SMI na H-bar, mas lumalakas po ang bearish sentiment. Ngayon ay ano naman po ang mga posibleng mangyari sa presyo ni H-bar? Ayan, batay po sa technical analysis ay may dalawang posibleng scenario para kay H-bar. Una ay kung magpapatuloy po ang selling pressure at manatiling mahina ang demand, posibleng bumagsak pa siya hanggang 0.1885. Kapag nangyari pa ito, mas lalong lalalim ang bearish trend at maaari pong mawalan ng kumpiyansa ang mas maraming mga traders. Pangalawa, kung bigla pong tumaas ang demand at makabawi sa H-bar, may posibilidad po siyang makabalik sa presyong 0.2212. At kung malampasan po niya ang price level na ito, maaari po siyang umakyat pa hanggang sa presyong 0.2636. Kaya malinaw na nasa critical na zone ngayon sa H-bar. Ang future po niya ay nakasalalay kung makakahanap siya ng bagong demand o patuloy po siyang iiwanan ng mga investors. Ngayon ay ano po ang epekto ng pagbagsak na ito sa market? Ang pagbaba po ng interest mula sa mga retail traders at institutional investors ay nagpapakita na mas kaunti ang naniniwala kay H-bar sa kasalukuyan. Kung mas marami pong investors ang magpapatuloy sa pagbebenta, mas lalong tataas po ang supply sa market at babagsak ang presyo. Ngunit kung makakuha ng bagong suporta si H-bar tulad po ng partnership announcements o positive updates sa kanyang ecosystem, posible itong magbigay ng bagong sigla at makapang-akit ng mga buyers. Sa ganito mong sitwasyon, maaari nitong baguhin ang bearish trend at magsimula ng panibagong rally. Yan, bilang panghuli, si H-bar po ngayon ay nasa mahirap na yugto ng kanyang kwento. Sa loob po ng 30 days, nawalan siya ng 12%
ng kanyang halaga at bumagsak ang kanyang social dominance at saka smart money index. Ang mga datos na ito ay malinaw na nagpapakita ng kawalan po ng interes mula sa parehong retail traders at saka institutional investors. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na wala na po siyang pag-asa. Ang market ng crypto or ang crypto market ay kilala po sa biglaang pagbabalik. Kung makakuha po ng bagong demand si H-bar at makalampas po siya sa resistance level na 0.2212, may tsansa pa siyang muling umangat. Sa ngayon, ang pinakamalaga para sa mga investors ay maging maingat at bantayan po natin kung patuloy bang manghihina sa H-bar papunta sa presyong 0.1885 or kung makakahanap po siya ng lakas para bumalik sa presyong 0.26. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.